gusto yung katangi-tangi, isinabuhay po ang pagiging waiter. Opo. One time nag-check-in kami sa, di ko alam pa sa Go Hotel ba yun o Soho. Pagpasok namin ng kwarto, nakakita ng lamesa, pinunasan agad. Nilagyan ng mantel, nilagyan ng... Sabi ko, ay bakit? May table setting siya. Nakatulog na ako lahat at pagkagising ko, nagmamap ang puta. Iniwalayan ko dahil ganun siya kadedicated sa kanyang trabaho. In fairness naman, after 1 year, nakakuha ako ng isang may magandang profesyon. Nagsishare kami pag kumakain sa labas, ganun. Nagkaroon ako ng jowa ng nerd. Nerd lang po kasi mag-isa lang naman siya. O pag dalawa nurse. Pag medyo marami, hospital na po yan. So nagkaroon ako ng jowang nerd. Ayun. Ang linis sa katawan. Naku, i-try po nini. Nagkaroon ako ng jowa na nurse, in fairness, malinis sa katawan. Bago may mangyari sa amin, pinupunasan ako ng alcohol. Totoo, inaahitan ako, ganun. Minsan, pinulungan ako, sabi niya, gusto mo lagyan ka din ng catheter. Ako ba? Ano, may sakit ako sa kidney, sa ulo. Pero yun mga yun, magaganda lang ang mga profesyon, pero sabi ko, wala. Hindi ako masaya. Nagkaroon ako ng isang hindi ko makakalimutan, si Francis. 6'1", parking boy. Ang ganda ng katawan, pero medyo kamukha ko lang. Alam mo, pero di ba, yung matatangkad kahit kamukha ko, gumagawa ko. Di ba? Ang ganda ng abs. Oo, one time, nung pasabi, ang dami namang abs, parang 86. Sabi ko, ang dami mo namang abs, nagpa-ventusa palang puta. Kaya pala, ang daming bukol-bukol dito. Akala ko naman abs. Ay, ibang klase yun. Ibang klase si Julius. Ay, si Francis. Julius pala yung waiter. Si Francis. Kaso nga lang, may problema lang dyan kay Francis. Yung parking boy siya, gano'n. So, syempre, gano'n. One time, nag-check-in kami. Sorry pasensya na ko yung inikwento ko, sinishare ko lang. One time, nag-check-in kami. Kumbaga, medyo maayos-ayos na hotel. Ayan. Medyo, yung nakaganyan. Ayan. Victoria Park, sabihin ko na. Pagpasok namin ng kwarto, sabi niya, sige na, diretso ka na doon. Ay, sabi ko, bakit? Parang tinutulak niya ako. Sige na, diretso ka na doon. Ay, sandali. Pinatay yung ilaw. Sabi ko, uy, ba't mo pinatay yung ilaw? Ang dilim. Sabi niya, hindi. Pakinggan mo lang ako. Pagkapatay, sabi niya, sige. Ba't? Ay, bakit mag-ubad? Ba't ka na? Oo. Sabi ko, o paano? Pakinggan mo lang ako. Tras. Punta kanan, kaliwa. Diyos ko, sabi ko mga palpak. Kaya inisip ko na sa sarili ko, wala. Magtatrabaho na lang puro palpak lahat na nakukuha kong mga lalaki. Ewan ko, darating siguro ang panahon, iniisip ko, ako'y magpapagawa na lang ng itsura. I mean, hindi naman magpapagawa ng itsura, magpapa-enhance na lang. Kasi sinasabi ng mga kaibigan ko, po, kahit paano kumikita ka naman, hindi ka magpa-enhance. O kaya pa-renovate, parang gano'n. Ginawa nyo ng kasangkapan yung mukha ko. Yung parang pa-enhance lang naman. Pero ayoko kasi, hindi ako naniniwala. Kasi unang-una, pag nagpagawa ako, unang-una, hindi nyo na ako kukunin. Diba? Kasi kaya nyo naman ako kayong kinuha dahil exotic. Alam mo yun, yung doon nga tayo kay Bu, mukhang kakaiba yung mukha. Di ba yun? Pero kung maganda ako, maayos, o di, ang dami niyong nakuha. O para yung kasama ko ngayon sa Sampo, maganda. Balanse ang tawag doon. Oo, pambalanse. Oo. Pero sinasabi nila, ba't hindi ako magpa-enhance? Sabi ko kasi lahat na lang. At saka, lahat na lang nagpapagawa. Di ba karamihan nagpapagawa? Yun, kahit magpagawa raw ng ilong. Pa-enhance ko lang yung ilong ko. Sabi ko, ayoko kasi lahat na, ilan lang naman yung gawa ng ilong bridge. Di ba? Pointed bridge at saka yung trim. Sabi ko kasi,
kapag nagpagawa ako ng ganun, wala akong pinagkaiba sa iba. Pag nagkita-kita yung, okay, parang ordinary lang. Ngayon kasi pagpapagawa, ordinary na lang, di ba? Gusto ko kasi, pag magpapagawa ako lang yung meron. Diba dalawa yung butas ng ilong natin? Yan. Dalawa magkahiwalay. Tatanggalin ko ito nasa gitna. Yung wala lang, yung ikaw lang ang meron, yung isang malaki ka lang na ganyan. Oo, yung parang pag nakikita kayo, wow, ang galing mo, ganun lang. Ay, wow. Wala, butas lang yung ilong lang ng baboy, nakaganon ka lang. Yun siya. At least, di ba, darating, kung nag-aartista ka, pag pointed yung ilong mo, may bridge ang ilong mo, di ba? Pag sinampal ka, Diyos ko po, pag dinaanan yung ilong mo, babalik ko. Di ba? At least, iyan, kung halimbawa, ganyan ang gawa mo. Pag sinampal ka, dadaan lang yung ano. Dadaan lang yung daliri, yung kamay, di ba? Pag nadapa ka, may saksyo lang. Gagawin lang. Yun ang mahirap kung mga nagpapagawa. Pero, speaking kasi of paggawa, sorry, ito i-share ko lang. Kasi yung tita ko, si Tita Malu, ay umuwi nung kamakailan. Dapat dito siya mag-holiday. Kaso nga lang umuwi kasi kailangan doon siya sa trabaho. 68 years old na siya. Sobrang, hindi pa naman katandaan. 68 years old lang siya. Pero, pag tinignan mo siya, akala mo 52. Ganun siya kaayos sa katawan, sa mukha. Every 6 years, from Texas, doon kasi siya nakabase, uuwi siya rito. Ang gagawin siguro, nakaipon doon dahil sa trabaho, ganun. Pag uwi rito, magpapagawa. Ang gagawin ng papabanat. Yan. So, papabanat. Tapos dito siya magpapagaling, papabanat. Ganun. One time na pag-uwi niya, kinumusta ko kasi parang nagpagawa na kaagad siya eh. Sabi ko, tita, kumusta yung pagpapabanat? Ano? Sabi yung pagpapabanat, kumusta? Hindi niya ako masyado naririnig. O siguro, yung kakabanat, yung tenga niya nandito na sa likod. Yung magkadikit na siya halos. Hindi ko alam kung paano yung proseso ng pagpapagawa. Feeling ko dadapa, aapakan sa bato, tapos hihilahin yung dalawa. Kaya nakaganon siya. Ganon yung mukha niya. Ganon. Di ba karamihan ng mga kamag-anak natin na galing na ibang bansa? Mga tsuhin, mga nanay, tatay. Pag uuwi yan dito sa Pilipinas, di ba, ang dala-dala lang yan palagi is yung pasalubong at yung pang-alis na pang-alis na damit. Ang pambahay niyan, sure na sure ako, tayo ang target niyan. Hihiram at hihiram na lang sa atin. Si Tita Malu kasi, gano'n ang ginagawa. Every time uuwi, alam ko na ang pambahay. Ang pambahay ko, yung v-neck na white, yung Hanes na v-neck na white. Tapos maluwag lang siya. Yung parang kahit naka-undies ka lang, gano'n. So, pinahiram ko. Tita, pambahay. Kinabukasan, nagmagandang loob siguro ang matanda. Ayun, nagwalis-walis sa baba ng bahay. Walis lang, gano'n. Sakto, galing naman ako ng nakapagpahinga ako, nagising ako ng alas 8 ng umaga. Bumaba ako ngayon ng hagdanan, pababa. Diyos ko, napaakyat ulit ako. Nagwawalis na ganyan. Di ba, Vini? Nagwawalis na ganyan. Nakita ko may buhok dito. Oo, basta may buhok may buhok siya dito, gano'n. Hindi na ako kasi di ba syempre, kada uwi, nagpapabanat. Siguro nabanat, kabanat na ganyan. So nabanat siguro. Nabanat siya. Gusto kong tanungin, Tita Kifi ba yun? Kaya pala pag umiihi siya, nakaganon lang sa bulo. Tapos manginginig siya ng konti. Kaya mataas yung balikat niya. Kasi siguro nabanat na, umangat na lahat. So yung dibdib niya nandito sa balikat. So kaya ang itsura niya kaganon. Ayun. Tapos parang yan. Kaya sinabi ko kanina, parang nabibini. 2:30, one time, 2:30 na madaling araw. Kinakatok ako sa kwarto. Pamangkin,
pamangkin. Sabi ko, Tita Malu, bakit po? May tumatawag sa akin pamangkin. Sabi ko, Tita Malu, wala ko kayong kamag-anak dito. Ako lang ho. Hindi ko po kayo tinatawag. Sabi niya, may tumatawag talaga. Tita Malu, matulog na ho kayo. Pinapakinggan ko, sino sinasabi yung tumatawag? Yung magbabalot pala. Di ba pag malayo yung magbabalot? Malu. Malu. So akala niya Malu. Balut. Kinabukasan nagpunta yung kanyang kababata, si Tita Mercy. Sabi niya, pamangkin, andyan daw ang Tita Malu mo. Sabi ko, opa, nasa taas tawagin ko, wag na. Tinawag sa terrace, Malu! Malu! Binuksan ng tita ko yung bintana. Hindi ako makain ng balot. Nagkagulo-gulo na. Oo. Nakakasad. Natutuwa ako sa kanya. Nasad lang ako sa nangyari sa life nila mag-asawa. Sa dalawa po kasi mag-asawa, si Tita Malu at si Uncle Peter, ang kadugo ko po talaga doon, is Uncle Peter. Dahil sa sobrang close na kami ni Tita Malu, dito na siya sa akin minsan tumitira kapag uuwi. Si Uncle Peter, yung kanyang asawa for how many years, sa nakakalungkot man sabihin, namatay, nawala po. Nang pangit po ang pagkakawala. Kasi nagmotor siya. Nadisgrasya po sa motor. Yung Visayas Avenue, may mga nakadaan ba sa Visayas Avenue? Yan yung uso, di ba, ang widening dyan. Dagdag sa kanan ng kalsada, dagdag sa kaliwa. Pero yung mga poste, hindi tatanggalin. Doon po siya nabangga. Nakamotor. So, ito yung poste, ito yung motor, ito siya. So, tumama. Mahina lang naman. Kasi patakip silim pa lang. Magdidilim pa lang sa medyo. Hindi yata niya nakita. Tumama yung gulong. Pagkatama, gumanon siya sa poste. Buti na lang naka-helmet. Bumagsak po yung motor kasama siya. Ang nakakainis, di ba, lahat dito sa Pilipinas, kung may sakuna, may nangyayari, pupuntahan. Yun yung inaano ko kung wala po, lalo na dito, kung alam niyo po at wala po kayong alam sa first aid, wag niyo mong kakukumpulan yung mga dinidisgrasya. Sinasabi po ng mga nag-aano doon, naririnig daw po nila na humingi ng tulong. Basta naririnig lang nila, tulong. Gumaganon daw, may isang nagmagandang loob. Inupo ng mabilis, nakita daw yung ulo, parang umikot, so ibinalik. Opo, pinakialaman, ibinalik na ganon, yung pinihit. Kasi umikot daw yung ulo. Sa pinihit, ibinalik. Narinig daw nila yung Uncle Peter kung gumanon. Yun na pala ang last na hinig, sanabi nun dun sa yung nagpihit, umikot daw yung ulo. Hindi naman po umikot yung ulo. Nagmotor po, nakabaliktad po ang jacket. Di ba may mga motor na nagpapaliktad ang jacket? So, kawawa yung Uncle Peter. Buhay pa po sana siya. Kaya pala ang narinig na lang ng mga tao yun na pala yung last. Yun na pala yung last. Nahiningan ng Uncle Peter. Nakawawag talaga. Totoo po yun. Mama ni Tony, totoo po yun. Hindi, proud na proud ako sa uncle ko na yun. Sa Uncle Peter. Uuwi kayo ngayon nasa isip sa Uncle Peter. At ang baliktad na jacket. Nako. Pag pinag-uusapan yung kajulogan, ako kasi ay batang Caloocan. Doon po ako lumaki talaga. Tapos lumipat kami sa Muñoz kasi nakakita kami ng medyo nagkakaroon naman ng konting kita. May apartment doon, kasama namin si Uncle Peter. Muñoz, ha? 2 weeks pa lang kami, ganun siya pala kaibigan. 2 weeks pa lang kami, may kaibigan na siya marami. Meron siyang one time, may kaibigan siya sa Project 3. Di ba from Project 3 papuntang Muñoz, ang dadaanan mo dyan, Kamuning,
GMA7, Trinoma, SM North, Muñoz. Diba? Kung yan mapapansin nyo yung ganyan daan. Nagkaroon ng kaibigan sa Project 3. 2 weeks pa lang. Manginginom po kasi yun. One time sumakay sa bus. Lasing na lasing. Galing trabaho, nakipag-inuman sa Project 3, umuwi ng Muñoz. So nakaupo siya ngayon sa bus, umuupo siya ngayon sa bus nang nakaganon. Dahil lasing, pagod, tapos antok siguro, nakaganon siya sa bus. Tapos di ba yung bus malikot? So akala niya humihinto, pagkahinto tumatayo, para dyan sa tabi. Sabi lang. Tapos makikita niya hindi pa pala. Wala pa. Ilang beses niya ginawa, siguro mga 4 na beses, napikon sa kanya yung konduktor. Nilapitan siya ko ng konduktor. Boss, isa pang para mo, masasaktan ka talaga. Lalasing-lasing ka, hindi mo kaya. So ginawa, pinigilan niya yung antok niya habang bumabiyahe kasi baka lumagpas siya, nakaganon siya. Di ba pag lasing ka, pagod, antok, lalabanan mo yung lasing mo, nakaganon ka lang. di ba, umaandar yung bus, Trinoma, pagkaliwa niyan, SM North. After SM North, konting-konting Muñoz na. Sakto, nasa SM North na, nakaganon siya. Dumaan ngayon sa Muñoz. Sabi niya talaga, tumayo, boss! Naalala niya, masasaktan siya. Pag pumara siya, pagtingin sa kanyang konduktor, boss! Siyempre, hindi siya makapara kasi masasaktan siya. Sabi niya, ayun, yung sa amin. Ayun, yung sa amin. Bakit? Ayun, yung sa amin. Yaman na, yung sa amin. Hanggang sa dumiretso ng monumento na yung bus, umikot na ulit, pabalik na ulit ng Muñoz. Sabi niya, boss, may pamilya ako dyan eh. Pero hindi siya pumapara. Magkaibigan na sila hanggang ngayon. Oo, magkaibigan na sila. Totoo ako doon. Diyan, siya ang nagsabi sa akin na, alam mo, kung nahihirapan ka mag-commute, lumipat ka na lang. Pero may mga suggestion pa sa yan lagi. Pero alam mo yun, malilikot ang mga utak ng mga matatanda. Sa PUP po kasi ako nag-aral dati. First sem. Ayan, first sem sa Santa Mesa. Ako po ay taga Caloocan. From Caloocan 11th Avenue papunta sa PUP, 4 na sakay. Early 90s. Oops, ang tanda ko na. Early 90s. Lahat yung 4 na sasakyan mo na yan, dahil konti pa lang halos sa mga jeep dati, lahat yan punuan. Either punuan, o kaya wala ka talaga, hindi ka talaga, ang option mo na lang ay sumabit. So ngayon, sabi niya, ang gagawin mo, sasabit ka. Sabi ko, oo nga po, sumasabit ako lagi. Tapos, huwag kang papara. Pukpukin mo yung bubong. Di ba ang mga jeep, di ba pag pukpukin mo lang yan ng konti, hihinto kahit saan. Sasabit ka ron na ganyan. Yan. Tapos pukpukin mo yung bubong. Pag pukpuk mo, ang jeep hindi gigilid yan, hihinto na lang bigla. Lahat ng pasahero sa loob, dadaos-dos yan na ganun. Ikaw na nasa dulo, umupo ka ngayon, tapos magtulog-tulugan ka. Ginagawa ko yun? Mga style, ibang klase. Pero bakit nga kasi nakakaantok ang jeep, no? Pansinin ninyo, pag nakasakay kayo sa jeep, no, pag matagal-tagal na yung biyahe, either siguro may pollution, o kaya maganda yung hangin. Pero kasi di ba pag nakakatulog ka, nakaganyan ka. Tapos mabibitawan mo. Tapos pili mo na pahiya ka, titingnan mo lahat kung sino nakatingin sa'yo. Ikaw naman na nakakita, gagano ko na lang bigla. Kaya sabi niya, pag antukin ka sa jeep, dapat may mga naiisip ka na. Pagka ganun, pag nabitawan mo, minsan ka ba nakatira? Yung ganun. Kausapin mo. Nawawala. Kausapin mo. O kaya pag ganyan mo, yun. Taga saan ka ba? Yun. Anong oras na? O kaya sa harap mo, ganyan. Kalaruin mo yun. Oh, ganun.
Kahit anong pagkakamali. Iba memories ko sa tagal ko kasing commuter. Tagal ko nga ang tagal kong commuter. Lalo sa jeep. Pinaka-favorite. Lahat ba rito nakaranas mag-jeep? Alam ko lahat kayo ay mga naka-LC na. Naka-Land Cruisers na lahat. Lahat karamihan ng jeep. Pansinin natin, sa kabuuan ng jeep, saan masarap sumakay? Sa harap. Diba? Kasi sa likod niyan, punuan, may nakakandong, merong pang sumasabit. Sa harap, 3 lang talaga kayo. Driver at 2 pasahero. Pagka ano-ano man sa likod, sa harap, 3 lang talaga. Doon sa Caloocan, sa 11th hanggang 10th Avenue, merong tinatawag na may namamasado ng Imabini A. Bonifacio. So lunch break, lunch time, wala masyadong jeep, sakto. Yung driver nagtututpick, parang galing sa kain. Siguro namasado ng umaga, kumain, sumakay ngayon dun, in-start, sakto yung mga bakla. Kaibigan kong bakla na 2, 3 kami, nakita yung jeep, walang laman. So unahan kami, tumakbo kami ngayon. Tinakbo namin kasi gusto namin makasakay sa harap eh. 3 kami. Mahina ako tumakbo, mabagal. Napunta ako ngayon sa likod. Sila ang nauna. Sila nasa harapan. Pag-andar nung jeep, siguro umaga pa namamasatan na. Pag-andar nung jeep, umalingasaw yung katawan ng driver. Sabi ko, ba yan? Siyempre hindi ko masabi kung baho, manong. Baka mamaya suntukin ako bigla. Sabi ko sa mga kasama ko, girls, sinunod ang bakla ko na lang. Kasi sinanong ako, sabi ko, yes! Sabi nung kasama ko sa harap, yes! Sabi ko, girls, yung drubang, yung driver, hubs ng Smelly Marquez. Smelly Marquez. Sabi nung kasama ko sa harap, truly, sabi ko, i-try, Mets. Sabi ko, i-try mo. Nasa harap, ginagalan yung katawan ng driver. Confirm! Tawa kami ng tawa. May huminto yung driver, yung jeep. Sabi sa amin ng driver, Juba. Juba. Juba kayets. Ay! Bakla, umalis kami, tatakbo. Malayo na kami, may numakmasyo kami na Mets. At na she hubs ang Smelly Marquez. Inabay yung sarili. Confirm!